Good morning. It's coffee time with God. Amen. Ang title ng gospel reflection natin is Riches in Heaven. From Matthew 6 verses 19 to 23. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will the darkness be?" The Gospel of the Lord. Okay, so sa akin, ang na-pick up ko dito naman yung naka-touch sa akin is yung for where your treasure is, there also be your heart. Bakit? Kasi sinasabi dito ni Lord, ibig sabihin, parang sinasabi niya na importante kung ano yung klaseng treasure ang gustuhin mo sa buhay mo. Yan. So marami siyang sinasabi na klaseng treasure yung nabubulok na hindi mo madadala sa langit at yung madadala natin sa langit. Siyempre ako, dahil nga yan yung pangarap ko ngayon sa pagpunta sa langit. So very ano sa akin to, important itong message na to. Parang binibigyan ako ng tip, no? Kung ano bang treasure ang dapat kong piliin. Yan. So, kaya sabi niya, kung saan yung treasure mo, yun talaga dapat yun yung nasa puso mo. Kaya hindi mo pwedeng itago. Makikita talaga. Hindi ka pwedeng magsinungaling na ang treasure ko si God, pero worldly ka naman, di ba? So hindi, parang ang sabi dito, hindi ka makakapagtago. Parang nga, you cannot keep any secret from the Lord. Kasi lalabas sa puso mo yun. Yeah. Amen. Okay. So ito yung sabi mo nga, ibang klaseng treasure yung binabanggit dito. Kasi yung unang treasure, ayan hindi mo kayang dalhin sa langit. Yung treasure na binabanggit nito, pwede madala sa langit. That means, hindi siya material thing. No? Yeah, hindi siya object. Okay. So tapos sabi mo, yung treasure na yan, kung ano yung binibigyan mo ng highest value Yes. sa treasure na tinanggap mo, yan ang nasa puso mo. Okay? Amen. Sa akin naman, treasure din sa akin
Yan treasure na yan nga yung sinasabi na kalaban. No? Kaya sabi ng Diyos, hindi pwede magsama yung money and God. Yan, hindi pwede magsama yan. Kasi hindi pwedeng makarating yung money na yan sa kay God. Okay, so ang ano ko lang dito, yung duktong ano na merong pumasok na lamp of the body is the eye. So pagka sinasabi kasi yung treasure, yung iyong sight nakafocus lang doon sa treasure. So ang sabi rito, the lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. Ayun. Light is referring to our Lord Jesus. Yan ang parang benefit na pagka tama ang napili mong treasure, your whole body will be in the light of Jesus. Napakaganda. Kaya gusto natin to have that treasure na yun ang mangunguna, yung treasure na sinasabi ni God dito. That is not material. Okay. Okay, so treasure ang napili mo at saka yung lamp of the body is the eye. Ibig sabihin, between money and God, hindi pwedeng pagsamahin yan. Because both are treasures, di ba? So pag ang pinili mo si God, yan ang magiging lamp of your body. The Pag ang eye. pinili yan, pag pinili mo naman material things, hindi ka magiging reflection, hindi magre-reflect sa katawan mo. Pag sinabi kasing eye, lahat na pag may nakita yung pati sa ginagawa mo, lahat, no, makikita yon. You will be a reflection of God. Focus. Yan. Amen. Okay. Okay. So, ang message naman sa akin dito is, Sa atin. ang message sa atin na feel ko is, na sinasabi ng Holy Spirit, yung pag-isipan talaga nating mabuti. Ano bang treasure ang ating iipon o iniipon? Kasi pag sinabing treasure, this is something very important to us. Di ba sabi, I treasure your love, di ba? So ibig sabihin, talagang mahal na mahal ko. Ito, treasure ko to, hindi ko to sisirain, tatago ko. So ano yun? Pera ba? Buhay ba na for life na nandito ka, immortality ba? O yung makapiling si God? Kasi piliin mo, na-realize ko, pag ang gusto mo treasure makapiling si God, hindi mo talaga pwedeng makakuha yung dalawang treasure kasi pag makapiling si God, unang-una, kung immortality yung gusto mo, kailangan mamatay ka para makapiling mo si God. Pag namatay ka, hindi mo matadala yung kayamanan mo. So talagang hindi pwede. Talagang totally surrendering everything to God. Kasi pagka na-surrender natin yung everything kay God, yung treasure na iniipon natin will automatically be focused on God's treasure. Kasi iba na yung pananaw natin. Kaya nga sinasabi dito, do not store. Sinabi na nga, do not store. Yung madedecay, yung ganun. But yung store up, yung madadala natin sa langit na hindi nagdedecay, di ba? So, ayaw mo ba yun? Di ba? Gusto natin talaga yun. Pero hanggang, ito yung hanggang hindi mo nararamdaman si God sa buhay mo dito sa mundo, itong treasure na to, mahirap, mahirap tanggapin yung treasure ni God kasi gusto mo yung nararamdaman mo dito sa earth. Kaya ang parang binibigay sa atin na message is continue to serve the Lord in your own little way. Kung malapit ka sa simbahan, punta ka lang doon. Mararamdaman mo kung ano yung gusto ni God pagawa sa iyo. Itong Bible reflection na ginagawa natin, yung pagmimisa, pagkukomyon and doing the sacraments, it will help us renew our spirit
At pag na-renew na po yan, we will be able to surrender ourselves and then we will learn how to treasure yung things na dapat i-treasure na para kay God. Yun Yeah. yung ano ko. Yung ibig mong sabihin yung nararamdaman, ito yung nakahawakan mo, di ba? Mm-mm. Pero yung treasure kay God, nararamdaman din natin. Hindi It lang is nakikita. the feeling of Yes. love, Yeah. being loved and loving. Nararamdaman yun. And peace. Yes, nararamdaman talaga yon. Kaya nga, ang ating gusto ma-achieve is that we are always in love because God is love. So, when we are in love, ang nasa atin is God Himself. Yun yung kabuuan ng ating katawan. Ngayon, paano natin magagawa yun? Yun ang problema. Kasi ingat tayo sa deception. Because the evil one, the world, will always, parang inaakit lagi tayo. Na ito ang maganda, sisikat ka, na dami yung, parang everything makukuha mo, even your power, nandyan. Ayan ang pag-iingatan natin. Because siguro tayo yung feeling natin, ang gusto natin talaga, it is not what our body, yung nag-enjoy yung body natin, but our feeling of loving and being loved. Kaya nga, di ba lagi natin, lalo na ako, lagi ko sinasabi sa mga kapatid ko, yung mga nakakausap ko na normal naman na meron tayong problems kasi that is our cross, di ba? Now, if we want that to be our treasure, we offer it to the Lord. Yan. So when we offer something na to the Lord, like kunyari may sakit ka, no? Tapos kunyari talagang hindi ka nagagaling, no? Like kunyari yung cancer, yung mga terminal, i-offer mo yun kay God. And that will be a sort of treasure. Kasi nag-iipon ka no? Na pwede mong i-offer kay God. And yun yung mga sufferings mo, yan yung mga treasures in disguise. No? Na akala mo hindi, paano mo yung treasure yun, kayo, di ba? Wala naman akong pera para i-ano. So may mga iba-ibang mga instances sa buhay natin na it will become a treasure in heaven. Kasi pagka in-accept mo yun, no, na tinanggap mo yung mga problems mo, tapos ino-offer mo kay God, natatransform ka, lalabas na ngayon, magiging ilaw ka na. No, it will reflect sa personality mo. At may mga tao, no, may inspire sila, di ma-evangelize sila. Matatransform din sila tulad ng transformation na nangyari sa iyo. Yan. Ang tip talaga riyan, yung mga nakaraang gospel natin. Ito yung sinasabi na this is actually denying yourself. Pick up Yes. your cross and follow me. Amen. Yan yung utos ng Diyos para masunod mo ito. At yung mga nakaraan, di ba, yung sinasabi, pagka ikaw ay gusto mo mag-revenge, ang ibalik mo is kabutihan. Yeah. Di ba? Pagka ikaw ay dinemanda, Bigay mo yung other ibig sabihin, may hiningi sa'yo, offer more good things than yung dinemand sa'yo. So, tinurong prayer, ano man ang gawin sa'yo, always forgive. Walang katapusan na pagpapatawad. So these are the things that we try to do so that we will be able to be in love at all times. Ngayon, yung ginagawa natin yun, meron din siyang tinuro sa atin ng ating Panginoon so that we can practice how to deny ourselves of the enjoyment of our flesh and pleasure. Ano yun? Yung mga fasting and abstinence. Kaya importante yan, ginagawa natin yan. Kahit na hindi Lent, if there is a time, meron kang mga pinagdadaanan, gawin mo yung fasting and abstinence. And there you will
really parang maiiwasan mo yung panunukso ng demonyo. Kasi yung time na naghihirap ka, andyan yung demonyo and tinitingnan ka o kung matratrap ka niya. Lagi tayong natetest sa patience natin. Tip doon talaga is practice yung fasting and abstinence. Yan, kahit hindi Lent. Mm. Okay, see you on Monday. Yes. Practice na kayo ng fasting ninyo and abstinence. Amen. Okay, to stay in love with Yeah. God. And sulit sabi mo sa akin. To stay in love. Eh. Yeah. With you. With you. Bye.